Lenny, halika na. Ang bagal mo naman. Mag-aalas 8 na. Si Mayor daw may announcement pagkatapos ng flag ceremony kaya bilisan mo na. Oo, andyan na. Itong si kumparin mo kasi saksakan ng katamaran. Daming kalat na iniwan dito sa bahay bago siya umalis. Di man lang nakatulong dito sa mga ligpitin. Dumadagdag pa. Ay nako, kung may ipapalit lang sana ako sa kanya. Tama na yan. Halika na. Oo, wait lang. Patapos na rin naman ito. O ayan, tapos na. Okay, tara na. Nagmamadali na sa paglalakad ang dalawa papunta sa munisipyo dahil naghahabol sila sa oras. Parehas silang kumadrona sa bayan at nakatalaga sila sa center. Tuwing may flag ceremony ay gusto ng kanilang mayor na kompleto sila roon. Pagkatapos ay mini-meeting sila nito. Saktong kasisimula pa lang ng flag raising activity na dinaluhan ng mga nagtatrabaho sa munisipyo. Nang matapos ang flag ceremony ay pumasok na sila sa munisipyo para sa kanilang pagpupulong. Nakita nilang tumayo ang kanilang mayor at naglakad na papunta sa unahan. Maya-maya ay nagsalita na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya tayo may meeting ngayon kasi magkakaroon po tayo ng review dun sa ating mga departamento. Ang bawat isa sa inyo ay maa-assign sa iba't ibang lugar para malaman kung saan talaga kayo dedicated sa trabaho. Ipakita po natin na kaya nating gawin ng maayos kahit saan man tayo madestino. Tandaan po natin na tayo ay naglilingkod sa bayan. Kaya gawin natin ang lahat ng may puso. Maliwanag po ba? Lahat ay sumagot at sumang-ayon sa mayor. Pero naghihimutok naman si Joyce sa narinig nito. Ano ba yan, Lenny? Nakakainis naman yung si Mayor. Ba't kailangan pa ng rigodon okay na naman ang lahat. Kakainis talaga. Okay na nga ako sa trabaho ko, rigodo na naman. Hayaan mo na siya. Suportahan na lang natin. Malay natin may magandang maidudulot ito sa bawat isa sa atin, di ba? Hindi na nakikinig si Joyce sa mga sinasabi ng kanilang mayor dahil nayayamot na siya. Hanggang sa marinig nila na departamento na naman nila ang binabanggit ng kanilang butihing mayor. Ang susunod na madidestino sa dulong barangay ay ang dalawa nating masisipag na kumadrona, sina Lenny Arcelia at Joy Samonte. Muling naghimutok si Joy nang marinig ang barangay na kanilang paglilipatan. Ito ang pinakaayaw niyang barangay dahil sa pabundok na lugar nito. Ay, ano ba yan, Lenny? Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiinis. Di ba masaya dahil magkasama tayo? Hindi tayo pinaghiwalay. Tapos maiinis ka dahil sobrang layo ng lugar. Pabundok na yon at walang sasakyan. Lalakarin natin. Oh my God. Sa next election, 0 ka sa akin, Mayor. Nakakainis. O ano, Lenny? Tatahimik ka lang ba dyan? Lenny naman. Ano na? Di ka na makapagsalita dyan. Naiisip ko. Paano na ang pamilya ko niyan? Tamad pa naman yung asawa ko. Ano ka ba? Hanggang ngayon asawa mo pa rin ang iniisip mo? Hoy, gising, Lenny. Ano ka ba? Yung lugar na maa-assign sa atin, alam mo ba yon? Sobrang layo nun. Wala na tayong magagawa doon. Ang mahalaga may trabaho pa tayo. Hay nako, may point ka. Wala nang nagawa ang dalawa kung hindi sumunod na lang sa rigodo na. Matapos ang ilang araw, naghahanda na sila ng kanilang gamit na dadalhin sa pagpunta sa nasabing barangay. Habang nagagayak ay nag-uusap pa ang magkaibigan. Joy, may extra ka bang pera dyan? Kasi kung bibili ka ng tumbler, bilhan mo na rin ako tapos baunan din para magamit natin. Malayo ang bago nating pagtatrabahuhan. Lakaran pa naman ang mangyayari.
Babayaran na lang kita pag nagsahod na. Ayos lang ba? Oo na. Alam ko na yon. Sa araw-araw ba nating magkasama? Di pa ba kita kilala? O siya. Sige, punta muna ako sa bayan ng makabili ng mga dadalhin natin. Ikaw muna ang bahala dito. Ayusin mo na ang mga dapat ayusin. Yung master list, huwag mong kalimutan. Magdala ka rin ng mga first aid baka kailangan natin. Oo na, ako na ang bahala. Pero teka, pwede bang humirit pa? Ano yun? Bilisan mo na. Anong oras na? Payong pala. Ilista mo na lang sa utang ko. Salamat, Joy. Lablab talaga kita. Pagkabalik ni Joy ay umalis na kaagad ang magkaibigan. Dahil hindi pa sila nakakarating sa lugar na iyon. Hindi nila alam kung paano ito puntahan. Sa paglalakad nila ay nakasalubong sila ng lalaking naglalakad na halos nasa mahigit 50 anyos na. Manong, pwede po bang magtanong? Saan po ba dito ang daan papunta sa barangay Kabungahan? Yan ba? Ay ano ho ang gagawin ninyo doon? Napakalayo naman ho ng inyong dadayuhin. Dulo ho iyon ah. Ay bali ang daan na yan ho ay diretsuhin nyo lang. Tapos kanan kayo tapos kanan uli. Basta lagi kayo kanan ah. Huwag ho kayo magkakaliwa. Ano ho? Kanan tapos kanan uli? Puro kanan ba talaga ang daan dyan, Manong? Baka lang ho hindi ninyo alam ang kaliwa. Nako, Lini. Ikaw nga itong kumausap sa kanya. Baka bigwasan ko ito sa balon-balunan niya. Kahit alam kong wala siya noon. Manong kasi... Hindi kasi namin maintindihan. Sadya ba talagang puro kanan ang daan? Ay Pekto ho ang pangalan ko. Matagal na ako dito. Sumunod na lang kayo sa sinasabi ko. Kayo din. Kung ayaw nyong maniwala, bahala kayo. Sige, may pupuntahan pa ako. Salamat po, Mang Pekto. Halika na nga, Joy. Lumakad na nga tayo. 10:00 na. Baka may makasalubong pa tayong mas matinong kausap kaysa sa kanya. Simulan na natin kumanan. Hay, pagod na ako. Kakainis talaga si Mayor. Sa dami nating nasa center, tayo pa talaga ang inilagay dito. Kaloka. Nasa gitna na sila ng kabundukan at napansin nilang wala man lang kabahayan doon. Puro mga puno ang kanilang nakikita at mga huni ng mga ibon ang kanilang naririnig. Lenny, tama pa ba ang pinupuntahan natin? Ang layo na ng narating natin pero wala pa ring mga bahay. Ang haba naman ng dinaanan natin. Pero wala namang pakanan. Diretso naman lahat. Kaloka. Oy, Lenny. Nakikita mo ba nakikita ko? Ano yun? Uy, teka, may pasangang daan sa banda roon. Tara, bilis. Oo nga. Okay. So, paano na? Saan tayo? Siyempre sa kanan tayo dadaan, di ba? Sabi ni Mang Pekto, puro kanan, wag mga liwa. Parang hindi naman mga liwa ang sinabi ah. Yun na rin yun. Hindi. Niluloko tayo ni Mang Pekto. Dapat sa kaliwa tayo. Anong kaliwa? Kanan nga. Kumaliwa muna tayo saglit. Nakita mo yon? Daming bunga ng bayabas oh. Ang lalaki pa at maraming hinog. Oo nga. Sige, manguha muna tayo. Gutom na nga rin ako eh. Tara na. Pamatid gutom ang bayabas. Kitams, Mang Pekto talaga. Di sinabi na may makakain sa kaliwa. Dahil sa katuwaan nila, di nila napansin na dinerecho nila ang daang yon matapos mamitas at manginain ng bayabas. Habang naglalakad sila ay doon nila napansin na naliligaw na sila. Hindi na sila makaalis at paikot-ikot na lang sila sa lugar na yon. Napapaiyak na sa inis si Joy dahil sa nangyayari sa kanila. Paiyak-iyak ka pa dyan, Joy. Kasalanan mo ito.
Kanina pa tayo pabalik-balik. Nadaanan na natin to kanina pa. Oo nga. Ngayon mo lang ba napansin? 10 beses na tayong dumaan dito. Teka, ibaliktad natin ang ating mga damit. Baka may tambaluslos dito at pinaglalaruan na tayo. Ikaw na lang, Joy. Makikita mo pa yung panty ko na puro tagpi-tagpi eh. Nakakahiya. Kasama ba ang underwear sa babaliktarin? Malamang. Baliktarin mo na ang suot mo. 2 lang tayo dito. Nahiya ka pa. Oh, talikuran tayo. Dali na. Umpisahan na natin kaysa di na tayo makaalis dito. Binaliktad na nga ng dalawa ang suot nilang damit at saka muling nagpatuloy sa paglalakad. Pahinga naman tayo. Ilang oras na pala tayong naglalakad. Doon tayo sa mataas na punong yun magpahinga. Mayabong ang dahon. Malilim sa ilalim. Mukhang gagabihin tayo. Hindi pa tayo nakakarating sa pupuntahan nating barangay. Sige, pahinga muna tayo. Habang nagpapahinga ay kumain na rin sila ng pananghalian. Buti na lang talaga may baon tayong pagkain at inumin. Naku naman kasi si Mayor. Pahirap ka talaga. Mukhang inililigaw tayo ni Mayor sa kagubatan. Dati ka sigurong unggoy at ibinabalik ka lang ni Mayor. Loko. Ako unggoy, ikaw orangutang. Mas malaki ka sa akin eh. Uy, parang may kubo doon. Oo nga no. Tara puntahan natin. Makapagtanong na rin sa kanila. Tao po. Tao po. May tao po ba dyan? Maya-maya ay nakarinig sila ng nagsasalita mula sa loob ng kubo. Oh, Kanor. Parang may tao. Tingnan mo nga. Bakit? Sino ba kayo? Saan ba kayo galing? Naligaw yata kayo sa lugar namin. Hinahanap po kasi namin ang kabahayan dito. Taga-sintir ho kami. Kami ay naatasan mag-ikot-ikot sa mga taga rito. Napansin ho namin. Sa layo ho ng nilakad namin. Ito pa lang po ang kubo na nakita namin. Bukod ho ba dito, Lolo? May iba pa ho bang mga bahay? Ay oo, sa banda pa roon. Sabi na't hindi kayo taga rito. Pero mabuti naman at may napasyal dito na taga-munisipyo. Mabuti pa mga iha. Tuloy muna kayo. Mukhang pagod kayo sa paglalakad. Pasensya na at talagang malayo ang lugar namin sa bayan. Maliit lang ang kubo namin. Pagpasensyahan nyo na. Kanor, initin mo dyan yung sabaw. At mukhang gutom na sila. Pahigupin natin sila ng mainit na sabaw. Nako, kumain na ho kami, Lola. Wag na ho kayong mag-abala pa. Native chicken ho ba yung sabaw niyo, Lola? Nako, oo. Di ba kayo kumakain nun? Kasi wala kaming pambili ng manok sa palengke. Ang inuulam namin ay ang mga alagang hayop lang din namin. Nako di nyo ho na itatanong. Masarap magluto ang lola ko ng native na chicken. Namimiss ko na nga ho eh. Ganoon ba? O siya, pumasok kayo at kumain muna bago kayo muling maglakad. Ako nagluto niyan kanina. Sana ay kasing sarap ng luto ng lola mo. Oo nga po, Lola. Ang sarap ng sabaw. Iba ang lasa nito. Malilamnam at sobrang lambot ng karne. Lenili ka na. Mapaparami tayo dito ng kain. Naparami ang kain ng dalawang kumadrona. Dahil doon ay nakaramdam sila ng antok. Binigyan naman sila ng espasyo ng mag-asawang matanda para makatulog saglit. Mahimbing na silang natutulog nang magising si Joy dahil nakarinig ng nag-uusap. Kanor, kumukulo na ba yan? Bilisan mo, baka magising sila. Yung matulis na kutsilyo, hugasan mo na. Maya-maya sa liig mo tirahin para walang kawala. Hindi na yan makakatakbo.
Alam mo namang puro galing sa sinapupunan ng buntis ang tinitira natin. Ngayon, makakatikim tayo ng medyo may edad na. Maraming karne din yan sila. Ilang araw din tayong hindi mawawala ng pagkain. Oo, huwag kang maingay at baka magising sila. Nang ilabot si Joy nang marinig ang usapan ng dalawang matanda. Sumili pa siya sa nakaawang na bintana. Nakita niyang abala ang dalawa sa pagsusudlong ng kahoy na panggatong sa apoy. Nakasalang sa kala na gawa sa 3 malaking bato ang isang malaking kawa. Nakita rin niya ang malaki at mahabang lamisa na malapit sa kalan. May kung ano-anong dahon pa ang nakalatag doon. Lenny, gising. Lenny, gumising ka. Dalian mo. Gising na. Bakit? Ang sarap ng tulog ko eh. Huwag kang maingay. Mamaya ko na ikakwento sa'yo. Sumilip ka sa bintana. Nagpapakulo sila ng tubig. Mga aswang sila. Mukhang kakatayin nila tayo. Oo nga. Ano ang gagawin natin yan? Ganito. Diyan tayo dadaan sa bintana sa likod. Walang ibang daan. Iyon lang. Ang pinto kasi nakasarado. Saka kapag doon tayo dumaan, makikita nila tayo. Basta huwag kang mag-ingay. Dapat hindi nila mapansin ang pagtakas natin. Ikaw ang maunang dumaan sa bintana. Tapos abutin mo itong bag natin. Natatakot ako, Joy. Paano na ito? Huwag kang maingay, sabi. Natigilan sila nang marinig ang boses ng matandang babae. Kanor, silipin mo nga yung dalawa nating bisita kung may himbing pa ang tulog. Oo, sandali lang. Dahil narinig nila ang utos ng matandang babae, kaya nagkunwari silang tulog. Ay, ang sarap ng tulog ng dalawa. Hindi ako mahihirapan mamaya. Uunahin ko yung isa, yung mataba-taba. Ang sarap nun, nagmamantika. Gusto ko nang masayaran ng mantika ang bibig ko. Nang bumalik na ang matanda sa kanyang ginagawa, bumangon na uli ang magkaibigan para tumakas. Ito na yung pagkakataon. Wala na tayong oras. Ano, ready ka na? Lakasan mo ang loob mo. Kailangan makatakas tayo dito. Tumalon ka na agad sa bintana pagkabukas ko. Tumalo na nga si Lenny sa bintana. Pagkatapos ay iniabot naman ni Joy ang kanilang bag sa kaibigan. Saka siya naghanda para tumalo na rin. Kanor, hilahin mo na yung isa. Kanina pa kumukulo itong tubig natin. Sige, sandali lang at kukunin ko na. Petra, wala na sila dito. Nakatakas na sila. Mukhang wala na ang bisa ng nilagay nating pampahimbing sa kinain nila kanina. Magaling ka sa pang-amoy. Amuyin mo. Hindi pa yan sila nakakalayo. Ano ka ba naman, Kanor? Sabi mo kanina andyan pa. Sa bintana sila dumaan. Ayun, naamoy ko na. Hindi pa sila nakakalayo. Sundan natin. Kahit ilang metro na ang layo ng dalawa sa kubo ng mag-asawang matanda, ay dinig na dinig pa rin nila ang usapan ng mga ito dahil sa pasigaw sila kung mag-usap. Kumakabog na ang kanilang dibdib sa kaba. Habang tumatakbo ay panaylingon ni Joy sa likuran. Huwag kang panaylingon, Joy. Tumakbo ka lang. Magbabagal ka sa ginagawa mong yan. Baka abutan nila tayo. Dalian mo na, tumakbo ka lang. Hinihingal na nga ako. Maya-maya ay nakita ni Joy ang dalawang matanda na mabilis na tumatakbo palapit sa kanila. Nandyan na sila. Bakit ganon? Matatanda na sila pero ang bibilis nilang tumakbo. Malamang, aswang sila eh. Napasigaw na si Joy nang marinig niya ang malakas na sigaw ng matandang babae na may kasama pang halakhak. Hindi na kayo makakalayo.
Mas kabisado namin ang lugar na ito. Hulog kayo ng aming bathala. Dahil ipinadala niya kayo sa amin. Lalong tumakbo ng mabilis ang magkaibigan. Pero kahit anong bilis nila ay naabutan pa rin sila ng dalawang aswang. Nahawakan si Joy sa braso na kaagad namang ikinasigaw ng babae. Sasaklolohan na sana ni Lenny ang kaibigan pero bigla na lang may pumulupot sa liig niya. Ano to? Kadiri. Ang lagkit naman ito. Dila yan ng aswang. Gupitin mo, dali. Ha? Dila? Yaks! Kaagad na hinagilap ni Lenny ang gunting na dala nila sa kanyang bag. Nang makuha ito ay mabilis niyang ginupit ang dila ng aswang. Nabitawan siya nito at umatungal ng malakas ang aswang. Lalo itong nagalit sa ginawa. Sabuyan mo ng asin ng aswang na yan, Joy. Saan ako kukuha ng asin? Sa bag mo. Nakita kong may asin ka dyan nung naggagayak ako ng mga gamit natin. Ay, oo nga. Nung isang araw pa ito, di ko na ilagay sa kusina. Mabuti na lang at hindi ko pa naalis dito. Kaagad na kinuha ni Joy ang asin sa bag niya at saka sinabuyan ang dalawang aswang. Kaagad na namula ang balat ng mga halimaw, dahilan para magtatalon ang mga ito sa sakit. Sa galit ng aswang ay sinugod uli sila nito. Nahila ng matandang aswang na lalaki ang paa ni Lenny. Kaagad namang sinaksak ni Lenny ang aswang gamit ang hawak niyang gunting. Tinamaan ang aswang sa likod, dahilan para mapalhod ito. Umatungal na naman ito. At sa pagkakataong yon ay umatras ang aswang. Asawa ko, anong ginawa ninyo sa kanya? Pagsisihan nyo ito. Pasugod na ang matandang babae. Kaya dumampot si Joy ng bato at iyon ang isinalubong niya sa matanda. Hindi nakailag ang aswang dahil mabilis ang kilos ni Joy. Tinamaan ang aswang sa tuhod dahilan para mabali ito. Napapikit pa ang dalawang babae nang makita nilang lumabas ang buto ng binti ng aswang nang mabali ito. Napasigaw sa sakit ang aswang at hindi na ito nakagalaw pa. Kinuha na ng dalawa ang pagkakataong yon para tumakas. Tumakbo sila ng mabilis hanggang sa makarating sa pasangang daan at humihingal silang napahinto doon. Sakto namang nakita nila ang lalaking pinagtanungan nila ng daan. Nakita sila nitong putlang-putla at halos himatayin sa kawalan ng hangin. Nako po. Kayo ba ang kumaliwa? Sabi ko naman sa inyo na dapat ay puro kanan lang. Ang kaliwa ay lugar ng mga aswang. Hindi kayo dapat pumunta roon. Pero mabuti na lang at nakabalik kayo dito ng ligtas. Anong mabuti doon? Baka mamaya makarating na dito ang mga aswang kasi hinahabol kami. Hindi na sila makakarating dito mga madam. Hindi sila lumalagpas sa puno ng bayabas na yan kasi inorasyonan ko ang puno na yan. Kapag lumagpas sila diyan, mamamatay sila. Mayroon palang mga aswang dito. Bakit hindi kayo nagre-report? Ako'y sino naman ang maniniwala? Kapag pinuntahan nila ang mga aswang, mga normal na tao silang makikipag-usap. Ang magsusumbong ang lalabas na masama. Kaya swerte-swerte lang yan. Kung gusto niyo ho mga madam, kayo na lang ho ang magsabi sa munisipyo. Tagaroon ho kayo, di ba? Yan ay kung paniniwalaan nila kayo. Nagkatinginan ang magkaibigan at hindi na sila nakakibo. Nga ho pala, kayo ba ay tutuloy pa sa aming lugar? Tara ho kayo, sumabay na ho kayo sa akin. Wala namang nagawa ang dalawa kung di sumama sa lalaki. Hindi sila pwedeng bumalik sa kanila at walang may report tungkol sa lakad nila. Dahil sa nangyari sa kanila, napagpasyahan nilang ilihim na lang din ang tungkol sa mga aswang. Kaya ang ginawa nila, kinausap nila ang lalaki para maging tagahatid sundo nila sa tuwing pumupunta sila sa lugar na yon. Pumayag naman ang lalaki dahil para sa kanya,
ay malaking tulong sa kanilang lugar ang pagtatrabaho ng dalawa. Lalo pat kailangan talaga nila ng mga kumadrona para hindi na mahirapan manganak ang mga buntis sa kanilang lugar. Wakas,